Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan ngayong araw, hinihiling ko nga na tayo ay tumayo. Astrero, ikaw nga ang manguna sa ating panalangin ngayong araw. Tayo'y manalangin. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin ngayong araw na ito. Patawarin niyo po kami sa aming nagagawang kasalanan, sinasadya man po namin ang hindi. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang binibigay niyo po sa amin. Naway gabayan niyo po kami ngayong araw na ito at bigyan niyo po kami ng sapat na taling at lakas. Ito lamang po ang aming samang dalangin sa matalis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na ang bawat isa sa atin. Magandang araw mga mag-aaral. Magandang araw din po. Makakaupo na. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, Bergonyo, upang itala ang mga lumiban at hindi lumiban sa ating klase. Nice ko pong sabihin na wala pong lumiban sa ating klase ngayon. Ikinagagalak ko na walang lumiban sa ating klase ngayong araw. At ngayon, ipasa na ninyo ang inyong mga takdang aralin. Ipasa ninyo paharap at ipunta nyo na kay Bakit. Maraming salamat! Ikinagagalak ko na ang lahat ay nakapaggawa ng inyong mga takdang aralin. Ngayong araw, bagong talakayan na naman ang susubok sa ating pagkaunawa at pagpapalawak ng mga impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Ngunit, bago tayo pumunta sa lakbay talakay ngayong araw, atin munang aalalahanin ang ating mga nakaraang paksa. Maalaala mo kaya? Ako ay may inihandang aklat kaalaman. Ang aklat na kaalamang ito ay nagsasalaysay kung ano-ano ang ating mga napag-aralan nung nakaraang araw. Ito ay may iba't ibang pahina at ang mga larawan nito ay nagtutugma sa mga iba't ibang konsepto. Handa na ba kayo? Opo. Okay. Sa una nating pahina, ano sa tingin ninyo ang gustong banggitin ng mga larawang ito? Bahit? Tama! Timog Asya ito. Okay, makakaupo ka na Bahit. Salamat. Ito, ano ang ibinabanggit ng pangalawa nating pahina? Vilya? Oh, tama. Ito ay Hilagang Asya. Sa pangatlo naman nating pahina, Diego? Kanlurang Asya. Tama. Ito ay Kanlurang Asya. Mahusay. Ang ating ikaapat na pahina, Bergonyo? Timog sila ang Asya. Mahusay, ito ay Timog Silangang Asya. Ito, ano naman ang binabanggit ng larawang ito? Anong rehiyon ng Asya? Astrero? Tama, ito ay Hilagang Asya. Tama. Ito naman, Bahit ulit. O, tama. Ito ay Silangang Asya. Mahusay! Ikinagagalak ko na marami kayong natatandaan sa ating pagtatanda. Ito, ang nasa pahinang ito, anong nais niyang banggitin? Bergonyo? Sabana. Tama. Ito ay tumutukoy sa lugar na Sabana sa Asya. At ang ating huling pahina, ano ito? Valiente? Tama. Ito ay stepped. Ito ay matatagpuan sa iba't ibang Asya. Mahusay. At talagang may natatandaan kayo sa ating talakayan nung nakarang araw. Ngayon naman, sa tingin ninyo, ano ang ating tinalakay nung nakarang araw? Bahit? Pisikal na anyo ng Asya. Mahusay! Talaga namang meron kayong natatandaan sa ating talakayan ngayong araw at
sa pag-uumpisa ng lakbay-aral natin ngayong araw, ay meron na naman tayong isang kailangang pagsubok na gawin. Ito ang yamang ding may sisidlan. Ako ay may iba't ibang sisidlan dito. Ang sisidlan ng yamang lupa, ang sisidlan ng yamang gubat, ang sisidlan ng yamang tubig, at ang sisidlan ng yamang mineral. Pumunta na dito ang 4 na representante ng inyong klase upang kuhanin ang inyong sisidlan at ilagay kung anong tamang produkto o yaman ang nakaakma sa inyong sisidlan. Kayo lamang ay may 1 minuto na gagawin o mangunguha ng mga yamang nakaakma sa inyong sisidlan. Tumayo na ang 4 na representante at kunin ang kanilang mga sisidlan. Yan. Ang iyong 1 minuto ay game. Piliin ninyo ang tama at sa tingin ninyo ay akma. Ang inyong 1 minuto ay natapos na. Susuriin nga natin kung sino ang maraming nakuhang tamang sisidlan. Kukunin ko na ang inyong mga sisidlan. Makakaupo na kayo, mahusay mga mag-aaral. Para sa yamang mineral, merong 3, mahusay, ating palakpakan. Para naman sa yamang tubig, may 3 din siyang nakuha at ito ay tama. Para naman sa yamang lupa, marami ang nakuha niya. At sa tingin ko ay alam na alam niya kung ano ang mga produktong nasa yamang lupa. At sa huli ay yamang gubat, merong 3 din. Mahusay mga mag-aaral. Sa tingin ninyo, paano ninyo nalaman ang pagkakaiba-iba ng mga yamang ito? Balyente? Tama. Nagkakaiba-iba ito at nasusuri natin ang pagkakaiba nito sa kung saan ito nanggaling. Halimbawa, ang tabako ay nanggaling sa lupa. Ito ay yamang lupa. Ang mga isda ay nanggaling sa dagat. Ito ay yamang tubig. Mahusay. Ang mga puno at troso, saan naman ito nanggagaling? Yamang gubat. Mahusay. Sa tingin ninyo, ano ang konekta nito sa ating talakayan ngayong araw? Sino ang makakapagsabi? Ano kaya ang konekta ng mga ito sa ating pag-aaralan ngayon? Vilya? Tama. Mga likas na yaman. Saan kayang likas na yaman? At ang huli nating tanong ay, sa paano ang mga yamang ito na makakatulong sa mga bansa? Diego? Tama. Malaki ang epekto ng likas na yaman sa ating bansa, sa iba't ibang bansa. Ito ay nakakapagbigay ng kaunlaran. Ngayon, sa tingin ko ay kayo na ay handang-handa sa ating bagong talakayan ngayong araw. Ngunit, ano nga ba ang likas na yaman? Sino ang makakapagsabi sa inyo o may kaalaman kung ano nga ba ang likas na yaman? Balyente? Ang likas na yaman po ay natatanging yaman na meron ng mga iba't ibang bansa. Mahusay. Ang likas na yaman daw ay may natatangi ang iba't ibang bansa. Sino pa ang may kaalaman tungkol sa likas na yaman? Bergonyo? O tama, ang likas na yaman ay siyang susi sa kaunlaran ng bansa na katulad ng sinabi ko kanina. Ngayon, ang likas na yaman ay mga yamang tubig, lupa, gubat, at sa ibang salik naman ay may enerhiya. At sa ibang salik ay may yamang hayop. Ito ay nakakatulong una sa ekonomiya at pangalawa ay sa
tao. Paano sa ekonomiya, ito ay nagbibigay ng iba't ibang kaban ng bayan natin na nagsisilbing pagpapatupad ng mga programa na siyang nagprogramang infrastruktura, kalusugan at pangmamamayang programa. Sa tao naman, nakakapagbigay sa atin ng pagkain, nakakapagbigay din sa atin ng hanap buhay. Kaya napakahalaga ng likas na yaman sa atin. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay mga likas na yaman ng Asya. Unang rehiyon na ating tatalakayin ay ang Hilagang Asya. Ang Hilagang Asya ay merong malawak na damuhan na pwedeng pagpastulan. Ngunit, sa tindi ng lamig dito ay halos walang nabubuhay na punong kahoy. Tanging ang Siberia lamang ang merong troso na siyang pangunahin niyang ipinoproduksyon. Pagdating naman sa pagluwas ng yamang dagat, meron silang caviar. Ang caviar ay isang itlog ng sturgeon. Ito ay isang malaking isda na kung saan iniluluwas nila sa iba't ibang bansa at tinatayang ang caviar ay isa sa pinakamahal na bilihin na yamang dagat dahil dito sa itlog niya. Pagdating naman sa yamang mineral ng Hilagang Asya, ito ay matatagpuan sa Kyrgyzstan, ang pinakamalaking deposito ng ginto sa buong mundo. At ang Tajikistan naman ay may 3 uri ng yamang mineral. Ang metalikong mineral, ang ginto, ang mineral na panggatong, ang natural gas na ating ginagamit sa ating pangluto, at meron din tayong industrial na mineral, ang phosphate. Pagdating naman sa Turkmenistan, ang natural gas ay pangalawa sila sa pinakamalaking produksyon na susunod sa bansang Russia. At pagdating naman sa Uzbekistan, pagdating sa langis, ay sila din ang nangunguna sa produksyon sa buong mundo. Nakakasunod ba mga mag-aaral? Opo. Maraming salamat sa inyong pagsagot. Ngayon naman ay pupunta na tayo sa Timog Asya. Ako ay may ihandang pagsubok na siyang susubok sa atin kung ating malalaman ang mga bansang ito. Ito ay mga larawan na kung saan ang mga larawang ito ay nagpapakita kung anong bansa ang itinutukoy ng jumbled letter na ito. Handa na ba kayo? Ito, mahusay. Ito ay sa rehiyon ng Timog Asya. Una, ano kaya ang itinutukoy nito? Sino? Valiente, ano ang itinutukoy? India. Mahusay, ito ay India. Ang India, ang pinakamahalaga silang yaman ay ang yamang lupa dahil ang nagtutustos dito sa yamang lupa nila ay sa Lambak Ilog, ang mga ilog ng Ganges, ilog ng Indus, ilog ng Brahmaputra. At naman sa pagdating naman sa reserba, ito ay malaki din ang reserba nila sa langis at tanso. Ang pangalawa, ano kaya ito? Sa tingin nyo, anong bansa ito? Bakit? Anong bansa kaya ito? Tama! Mahusay, ito ay Afghanistan. Sa Afghanistan, malalaman natin ang halamang opyo. At narinig nyo na ba ang halamang opyo? Hindi pa. Ang halamang opyo ay isang pinagbabawal sa pamahalaan nila. Ngunit tanyag ang Afghanistan sa pagtatanim nito. Bakit kaya pinagbabawal ito? Dahil itinataya na 12% na morphine. Ano ang morphine? Ito ang isang sangkap sa paggawa ng heroin. Ano ang heroin? Ito ang pinagbabawal na gamot. Next. Anong bansa ito? Bergonya? Nepal. Mahusay, ito ay Nepal. Sa Nepal naman ay matatagpuan natin ang kagubatan sa gulod ng Himalayas. Ito ay matatagpuan natin ang iba't iba nilang kagubatan sa paanan ng Himalayas. Ang susunod, ano kaya ito? Vilya?
Mahusay, ito ay Pakistan. Sa Pakistan naman, sa baybaying dagat nila, matatagpuan ng mga bakawan. Alam niyo ang mga bakawan? Ito ang mga mangroves sa Ingles. Mga mangroves sa Ingles. Dito sila mayaman. Ang susunod, ano kaya ito? Diego? Ito ay Sri Lanka, mahusay. Ang Sri Lanka naman, sa silangang bahagi nila, ay hitik sa mahogany ang kanilang kagubatan at iba't ibang uri ng palm. At sa mataas na bahagi na gitnang pulo naman ng Sri Lanka ay matatagpuan ang kagubatan ng evergreen. Ito siya, kagubatan ng evergreen. At sa silangan at hilagang bahagi naman ay matatagpuan ang satinwood at ang puno ng ebony. Pagdating naman sa kanilang yamang dagat, ang nagtutustos sa kanila ay ang Indian Ocean. Ang nagtutustos sa mga yamang dagat na meron ang Hilagang Asya. Pagdating naman sa kanilang pananim na mga yamang lupa ay matatagpuan ang iba't ibang pananim katulad ng trigo, katulad ng palay, tabako, gulay, at mga bulak at iba't ibang mga uri ng ubas, ng mansanas, ng sibuyas, at ang sugar beets. Dito, ayun ang mga yamang lupa na matatagpuan natin sa Hilagang Asya. Nakuha niyo ba ang Hilagang Asya? Opo. Tayo na ay dadako sa Timog Silangang Asya. Ang unang larawan. Mga larawan? Borgonyo? Ano ang sinasabi ng larawang ito? Myanmar. Myanmar, tama. Ang Myanmar ay tinatayang, alam niyo ba ang puno ng teak? Ang siyang may pinakamadami na tanim sa Myanmar sa buong mundo. Ang puno ng teak na to ay maganda na hilaw na materyales na ginagawa sa paggagawa ng iba't ibang mga upuan, ng iba't ibang mga furniture. Pagdating naman sa mga lambak ilog nila ay tinatamnan ng mga butil at ang pagtustos nila dito ang ilog ng Irrawaddy at ilog ng Sitang River. Ang susunod natin na bansa sa Timog Silangang Asya ay ang ano ito? Valiente? Brunei. Tama, ito ay Brunei. Alam niyo ba, tinatayang 84% sa Brunei, ang kanilang kagubatan ay pinagtitirahan ng mga iba't ibang uri ng unggoy, ibon, at mga reptiles. Pagdating naman sa ating susunod, alam ko siguro, alam ninyo ang susunod na bansa sa Timog Silangang Asya. Ano kaya ito? Astrero? Pilipinas. Mahusay, ito ay Pilipinas. Alam nyo ba sa Pilipinas, at ang pangunahing tinatanim natin ay ang palm tree o mga niyog. At pagdating naman sa matitigas na kahoy, katulad ng kamagong, laon, ipil, apitong, yakal, pulang nara, at ang mga mayakis at iba't uri ng dako na species ay matatagpuan sa kagubatan natin. Pagdating naman sa ating mga isa tayo sa pinaka-production ng langis. Hindi lang langis ng nyog at ang kopra. Pagdating naman sa yamang mineral natin, ay meron tayong reserba o malaking reserba ng tanso. Ang susunod nating bansa, ano kaya ito? Bahit? Indonesia. Mahusay, ito ay Indonesia. Ang Indonesia, alam nyo ba, mayaman sila sa lamis at natural gas. At ang natural gas, tinatayang 80% ng lamis nila ay nagmumula sa Indonesia, sa buong Timog Silangang Asya. At 35% naman ng natural gas sa buong mundo ay nanggagaling sa Indonesia. Di ba nakakamanghang iba't ibang uri ng mga yamang mineral na meron ng iba't ibang bansa? Susunod. Ano ito? Bergonyo? Cambodia.
Cambodia. Ang Cambodia ay merong Mekong River at Tonle River na siyang pinagmumulan o pinakamatagabang lupa na pinagtataniman nila ng butil. At ang ating huli sa Timog Silangang Asya ay ang... Ano kaya ito? Diego? Malaysia. Malaysia, mahusay. Ang Malaysia ay mayaman sa yamang mineral na liquefied gas o ito yung ginagamit natin na pangluto. Mahusay, napakahusay ninyo. At ako'y nagagalak na marami kayong nasagutan at nasagutan ninyong lahat ang mga gawain natin iyon at na-identify ninyong mabuti kung ano-ano ang mga bansang meron doon. Para naman sa dalawa pang natitira na ating gawain o na ang ating talakayan sa Asya, ako at binibigyan ko naman kayo ng pagkakataon upang talakayin ang mga ito sa iba't iba namang gawain. Magkakaroon tayo ng pangkat gawain sa Kanluran at Silangang Asya. Kayo ay hinabi ko na nung nakaraang talakayan, tama ba? Tama, sa inyong pangkat. At ngayon naman, ako ay naghanda ng inyong mga sipi. Ang mga siping ito ay nakapaloob kung ano ang dapat na inyong gawain. Ang unang sipi ay ang Kanlurang Asya. Ang Kanlurang Asya naman ay siyang ang gawain na meron doon ay pagguguhit. Pagdating naman sa Silangang Asya, ang inyong gagawin ay usapang yaman o ang isang maikling talk show. Hinihiling ko sa isang representante sa inyo na kunin ang inyong mga sipi sa unang grupo. Sino ang unang grupo? Diego? Ang unang grupo. At ang pangalawang grupo ay Bahit. Ayan. Ngayon naman ay upang may 5 minuto kayo na mag-usap-usap sa inyong paggawa ng inyong output at may 5 minuto kayo upang i-presenta ang inyong output. Kayo ay magbilog na. Okay, sige, magguhit na kayo at ang inyong 5 minuto ay gumagalaw. At kayo naman, mayroon ba kayong naiisip na may usapang yaman nyo? Mahusay. Para naman sa gabay grado ng inyong pangkat gawain, merong 50% or 50 points ay manggagaling sa kaakmaan ng inyong ginawa sa inyong paksa at 30 points naman sa pagkamaklikhain ninyo at 20 points naman sa inyong partisipasyon. O sige, meron na lamang kayong 1 minuto. O sige. Sige. Patapos na ba ang lahat? O sige. Ayos nyo na ang inyong mga upuan at alam ko na handang-handa na kayo na ipakita ang inyong ginawa. Ngayon, hinihiling ko nga sa pangalawang grupo na sila Diego, na sila ang unang magpresenta ng kanilang output, ang pagguhit. Sa nakikita niyo sa aming ginuhit, ang makikitang kayamanan sa Kanlurang Asya, gumuhit kami ng mapa ng Kanlurang Asya na siyang nakapaloob ang iba't ibang likas na yaman meron dito. Ang langis at petrolyo ang isang pangunahing yamang mineral dito. Magkikita din na karamihan sa bansa sa rehiyon ito ay may natural na gas, tanso, peptide, potash, zinc, magnesium, at phosphate. Sa yamang lupa, sila ay nagtanim ng trigo at barley sa mga
Ausis. Sa bansang Iran, ang trigo, barley, palay, bulak, mais, tabako, at mga prutas. Iraq naman ang dates at sa Israel ay dalandan. Mahusay! Palakpakan niyo naman ang pangalawang grupo sa kanilang presentasyon. At ngayon naman, handang-handa na kaya ang unang grupo para sa kanila namang usapang yaman o talk show. Hinihiling ko na sila ay pumunta na sa harapan upang ipakita ang kanilang maikling ang ginawang usapang yaman o talk show. Hintayin natin ang kanilang pag-aayos. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay panahon na naman para pag-usapan ng matatanging yaman ng meron ang Silangang Asya. Para sa ating pag-uusap sa natatanging yaman ng bawat ng meron ang Silangang Asya, tinatawagan ko ang China at Japan para sa pag-uusap na ito. Palakpakan niyo naman. Magandang araw. Magandang araw. Ngayon, magsisimula na tayo. Ano ang may pagmamalaki ninyo sa inyong mga bansa? Alam niyo naman kami ang pinakamalawak na bansa. Kaya nasa amin ang pinakamalaking reserba ng antimony, magnesium, tungsten at carbon sa buong daigdig. Bagamat kami ay salat sa yamang mineral, kami naman ay nagtatanim ng puno ng mulberry na siyang pagkain ng silkworm na siyang pangunahing materyales ng tela ng sukla. Dagdag mo pa ang 7% na lupa sa mundo na pwedeng bungkalin ng pagtaniman. Isa na doon ang palay. Nakakamangha ang inyong mga meron sa inyong natatanging bansa. Talaga namang meron kayong pinagkukuhan ng yaman. Dagdag ko pa na ang Silangang Asya ay mayroong yamang lupa din naman. Bukod sa mabuhangin at tigang na lupa, sa Mongolia at sa yamang tubig naman ay siya ang nililinang at pinakikinabangan ng mga tao dito. Isang napaka-produktibong pag-uusap yaman ang napag-usapan natin ngayon. Sa susunod ulit, maraming salamat sa inyo, China at Japan. Mahusay! Palakpakan ninyo naman ang inyong kamag-aral. Mahusay naman ang inyong ginawa na malikhain ang inyong pagpresenta ng dalawang rehiyon na natira natin. Isang palakpak sa atin. Ayan, maraming salamat sa inyong kooperasyon at partisipasyon sa ating talakayan ngayong araw. At nakita naman natin sa Silangang Asya na tunay nga na may malaki silang reserba ng tungsten, antimony at magnesium. At sa Japan naman, bagamat ang yamang mineral nila ay hindi sila sagana, ngunit sa sutla naman, sa pagdating sa industrialization ay sila ang nangunguna. Pagdating naman sa China, 7% ng kanilang lupa sa buong mundo ay sa kanila na pwedeng bungkalin at pagtamnan ng iba't ibang uri ng butil. At katulad na dito, isa sa ang China sa malaking production ng palay sa buong mundo. Napakahusay, palakpakan natin muli. At pagdating naman sa kanlurang Asya, nasabi din na ang petrolyo talaga at langis ang produkto dito ng yamang mineral nila na kung saan ito ay dinadala sa iba't ibang bansa. Gayon din ang pagtatanim din ng iba't ibang yamang lupa katulad ng sa Iran, sa dates katulad ng sa Iraq ay sa dalandan naman. Yun yung mga nagpapatunay na ang mga likas na yamang Asya ay napakayamang talaga. Para naman sa ating paggagawa at pagsusukat kung may natutunan nga ba ang bawat isa sa atin, meron tayong muling isang gawain. Ang gawain na ito ay tatawagin nating salikha. Dito nakikita ninyo sa isang kwadrado ay merong 5 rehiyon at meron sa inyo ang maglalagay ng tamang salita. Ang mga tamang salita na ito ay siyang kumokonekta sa yamang meron ang mga bansang ito. Handa na ba kayo? Opo! Mahusay. Sino ang may gusto na magdikit sa Timog Asya? Okay, sige.
pakitanggal na ang kanya. At sino naman sa kanlurang Asya? Si Vilya. At pagdating naman sa Silangang Asya, Valiente. Pagdating naman sa Hilagang Asya, at pagdating sa Timog Silangang Asya, okay, sige. Si Astrero ay siya ang magpapaliwanag mamaya kung bakit. Sige. Kayo lamang ay may 1 minuto upang idikit yan. Na idikit ng tama at idikit ng mabuti. Tignan ninyong mabuti ang inyong idinidikit upang kayo ay makabuo ng konsepto sa mga salita na iyan. Mahusay, may nasisimulan na ang Timog at Kanlurang Asya. Hindi naman nagpahuli ang Silangang Asya, may naidikit na rin siya na salita. Yan, mahusay mga mag-aaral. Tunay nga talaga na ipamamalas ninyo na meron kayong kaalaman sa ating natalakay ngayong araw. Mahusay. Sige. At malapit nang mabuo ang 4 na rehiyon. Natatanging isa na lang ang kanilang dapat buuin. Yan, mahusay. Ang mga tapos ng magdikit ay pwede na kayong bumalik muli sa inyong upuan. Yan. Maaari na kayong umupo sa mga tapos na nakapag... Mahusay. Ang tanging Timog Silangang Asya na lamang ang siyang hindi nakakapagdikit ng kanyang mga salita sa Timog Silangang Asya. Ayan. Sige, pagpatuloy nyo, mahusay. Ayan, isa na lang na salita. Ayan. Tignan nga natin kung tunay na tama ang inyong naakma sa rehiyon, ang inyong dinikit na mga salita o mga yaman. Pagdating sa Timog Asya, ang tubo, bakal, mahogany, mahusay, palakpakan. Pagdating naman sa Kanlurang Asya, meron tayong langis, trigo at petrolyo, mahusay. Pagdating naman sa Silangang Asya, tungsten, sutla, tama, mahusay. Pagdating naman sa Hilagang Asya, kabir, ginto, bulak, mahusay, tama rin ang inyong nilagay. At pagdating sa Timog Silangang Asya, tea, copra at kalabaw. Ayan, mahusay na ilapat ninyo ang inyong kaalaman dito sa isang kwadrado na ito sa ating natalakay ngayong araw. Napapatunayan na ang likas na yaman ng Asya, kung ito ay bibigyan natin ng pansin at implikasyon, ay magkakaroon or magiging isang susi sa kaunlaran hindi lamang sa ating bansa, kundi sa mga tao na nabubuhay dito. Atin ngang basahin ang isang tula na naihanda. Ito ay pinangamagatang Dakilang Likha. Pagmulat pa lamang ng mata ay natatanaw, huni ng mga ibon at punong sumasayaw, berde, asul at puti ang namumuhay na bumabalot sa likas na yaman. Astrero, pakibasa nga ang pangalawang taludtod. Pag-iingat ang kailangang gawin sa ganitong yaman ating kapiling. Nagbibigay buhay sa mga likha ng dakila. Dahilan ng mga mundo ay kayang-kaya. Mahusay. Para sa pangatlong taludtod, Vilya, pakibasa nga. Pahalagahan ng inang kalikasan dahil ito rin ay
pinagkukunang yaman, nagbibigay buti sa kinabukasan, naghahatid ng kaginhawaan. Maraming salamat para sa last na taludtod, Diego. Kaya pangangalagaan at ibigin ang likas na likha na para sa atin. Mahalin at dinangin natin ang likas na yaman na nasa atin. Mahusay. Napakaganda ng tula, di ba? Anong ibig sabihin nito? Belyente? Dapat nating pahalagahan ang likas na yaman natin sapagkat ito ang nagbibigay ng pangkabuhayan natin at makakatulong ito para sa ating lahat. Mahusay. Sino pa ang mayroong masasabi sa ating tula? Bahit? Mahalin natin ang ating likas na yaman kasi ito ang ating kayamanan. Tama. Napakaganda. Mahalin natin ang ating likas na yaman dahil ito ang ating kayamanan. Napakaganda naman ng salitang iniwan ni Bahit sa atin. Tunay nga na napapatunayan natin ang likas na yamang meron sa atin ay naghahatid sa atin ng buhay, kaunlaran. At sinasabi na kakambal na nga natin ang likas na yaman dahil hindi tayo nabubuhay kung walang pagkain. Hindi tayo nabubuhay kung walang mga tubig, kung walang mga pagkain na ito. Kaya naman, nagagalak ako na atin na pag-aralan ang mga likas na yaman. Sa likod nitong asya, kayamanang ating makikita. Pagyamanin ang ating kontinente ng Asya. Maraming salamat. Ito ang ating talakayan ngayong araw. Bago tayo magtapos sa ating pagtatalakay ngayong araw, ay magkakaroon muna tayo ng pagtataya. Ito ay maikling pagtataya lamang upang patuloy natin sukatin or alamin ang inyong mga kaalaman. Ako ay may mga sagutang papel at handa na ninyo ang inyong mga panulat upang sagutan ang inyong mga sagutang papel. Ngayon, may 5 minuto kayo upang sagutan ang mga sagutang papel ninyo. Yan, sumagot na kayo at may 5 minuto kayo upang sagutin ang inyong mga sagutang papel. Sa tingin ko ay natapos na ang bawat isa sa inyo ng sagutan. Ipasa nyo na paharap ang inyong mga sagutang papel at ibibigay sa akin ni Bahit lahat. Ipasa nyo na paharap ang inyong mga papel. Ayan. Salamat. Para naman sa inyong takdang arilin, inyong sulatin, ang inyong takdang arilin ay sa isang malinis na bond paper, short bond paper, ay gagawa kayo ng tula, sanaysay o guguhit kayo ayon sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa ating mga likas na yaman. At sa ating pangalawa namang takdang aralin, basahin ang yamang tao at kaunlaran. Ito ang sa ating susunod na paksa, ang yamang tao at kaunlaran, at sagutin ang gawaing listograph. Ito ay nasa inyong mga module at pwede ninyo itong sagutan at sa pangalawa natin, sa pagkikita natin muli, ay inyong ipapasa ang mga takdang aralin na ito. At salamat sa inyong partisipasyon mga mag-aaral. Tunay nga na marami tayong napag-aralang iba't ibang konsepto, konteksto, na impormasyon sa mga likas na yaman ng Asya. Ito lamang ang ating talakayan ngayong araw. Paalam mga mag-aaral. Paalam din po! Ayan, mag-ingat ang bawat isa sa atin at kayo ay makakauwi na.